Regional Mental Health Summit isinagawa sa lungsod ng General Santos. Apektado ng ASF sa lalawigan ng Cotabato, muling nadagdagan. At 1,500 na mga mag-aaral sa lungsod ng Tacurong na bahagian ng educational assistance ni Mayor Lechoncito. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Oktubre 18, taon 2024. Regional Mental Health Summit isinagawa sa lungsod ng General Santos. Narito ang ulat. Bilang pagdiriwang ng World Mental Health Month, idinaos ng Department of Health Region 12 o DOH-12 ang Regional Mental Health Summit 2024 noong ika-18 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Venue 88, lungsod ng General Santos. Ang tema ng kaganapan ay Looking Through the Kaleidoscope of Mental Health. Ang kalusugan ng isip ay katulad ng isang kaleidoscope. Binubuo ito ng masalimuot na mga disenyo at pattern na ang bawat sandali, kaganapan at emosyon ay muling inaayos sa isang bagong bagay. Tulad ng isang bahagyang pagliko ng isang kaleidoscope ay maaaring baguhin ang buong imahe, isang maliit na pagbabago sa mga pangyayari, mga saloobin o damdamin ay maaaring makaapekto ng husto sa ating kalusugang pangkaisipan. Ayon ni Dr. Joanna Carla Estorninos, RN, Medical Officer 3 ng DOH-12 Center for Health Development Region sa panahon ng kaganapan. Mainit na tinanggap ni Dr. Carl E. Grobay, ang Instant City Health Officer ng lungsod ng General Santos, ang mga kalahok mula sa iba't ibang munisipalidad at lalawigan sa Rehiyong 12. Sinundan ito ng isang inspirational message mula kay Dr. Amibel G. Taruk, MPH, ang Chief ng Local Health Support Division sa DOH-12. Ang kaganapan ay naaayon sa 8-point action agenda ng Department of Health, partikular ang Action Number 6 na ginhawa ng isip at damdamin bilang suporta sa Philippine Mental Health Act o Republic Act Number 11036. Nanawagan ng DOH-12 na pampublikong aksyon upang lumikha ng mental health friendly na mga komunidad sa buong rehiyon. Ang Regional Mental Health Summit 2024 ay dinaluhan ng mga kalahok mula sa publiko at pribadong sektor, kabilang ang mga manggagamot, nurse, midwife, barangay health workers mula sa iba't ibang LGU sa Soxergen, mga kinatawan mula sa DepEd, DSWD, Philippine Guidance and Counseling Association, Autism Grupo ng Gensan, mga opisyal ng samahan ng magulang guro, mga institusyong pang-akademiko, at iba pang tagapagtaguyod ng kalusugan ng isip sa Rehiyong 12. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Soxergen Headliners. Apektado ng ASF sa lalawigan ng Cotabato, muling nadagdagan. Narito ang ulat. Panibagong siyam na mga barangay sa lalawigan ng Cotabato ang naidagdag sa listahan ng mga naapektuhan ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa datos na isinumite ng Office of the Provincial Veterinarian o OPVET noong Miyerkules, ika-16 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kabilang dito ang Barangay Sangat, Samlang, Balindog at Brigada sa lungsod ng Kidapawan, dungo sa bayan ng Tulunan, Takulen at Kilada sa bayan ng Matalam, Malanduage sa Kabakan, Kiloyaw at Sinapangan sa bayan naman ng Libugan sa Pipalma.
Sa unang distrito ng Cotabato, umabot na sa 61 barangay ang may naitalang kaso ng ASF at 27 sa bayan ng Midsayap, 22 sa bayan ng Pigkawayan, 9 naman sa bayan ng Libungan at may tig-1 sa bayan ng Pikit, Alamada at Alyosan. Habang sa ikadalawang distrito ng Lalawigan, 69 na barangay na ang may naitalang kaso ang nasabing virus sa mga bayan ng President Roxas, Magpet, Arakan, Antipas, Makilala at sa lungsod ng Kidapawan. At sa ikatatlong distrito ay umabot na sa 34 na barangay ang may naitalang kaso ng ASF na nagmula sa bayan ng Matalam, Blang, Tulunan at Kabakan. Sa nabanggit na bilang, nananatili namang kontrolado, hindi naman nakakaranas ng kakulangan ng supply ng karne ng baboy ang lalawigan. May mga interbensyon na din na ginawa ang provincial government para matulungan ng mga apektadong hog raiser. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, 1,500 na mga mag-aaral sa lungsod ng Tacurong na bahagian ng educational assistance ni Mayor Lechoncito. Narito ang ulat. Ang hiling lang na mag-aral kayo na mabuti para makatapos kayo. Ito ang mga salitang malalim na inihayag ni Tacurong City Mayor Joseph George Lechoncito MDDPA sa kanyang inspirational speech sa 1,500 karapat-dapat na mag-aaral sa kolehiyo na mga grantees ng tulong pang-edukasyon ng lokal na pamahalaan noong ika-14 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Tacurong City Cultural and Sports Center. Nagbigay daan si Mayor Lechoncito sa nasabing tulong sa pamamagitan ng kanyang walang humpay na pagsisikap sa pagbuo ng pakikipagtulungan sa pambansa at internasyonal na mga ahensya na tumutulong sa kanya na palakasin ang kanyang mga hakbangin at programa na ginagawang ligtas at magandang lugar para sa edukasyon ang lungsod ng Tacurong. Ayon sa alkalde, na bukas ang kanyang tanggapan para sa kanila. Walang pinipili na tulungan kung sino kasi ito ay para sa lahat. Nagpahayag ng kanilang napakalaking suporta sa pamamagitan ng kanilang mga mensahe ang mga kasapi ng sangguniang panglungsod na sina Honorable Ralenta Bosares Bernardo, Honorable Geraldine Collado, Honorable Bernardino Umadhay, Honorable Harvey Legas, Honorable Carlos Segura at Honorable Nestor Casador, kasama ang mga kasapi ng Liga ng mga Barangay, Honorable Jesser Rivera Sr. ng Barangay San Pablo at Honorable Rafi Lacson ng Barangay Calian. Ang Educational Assistance Program na ito ay pinunduhan ng TUCP Party List sa pamumuno ni Congressman Raymond Mendoza at pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ni Ginoong Edmundo Corder, RSW, sa tulong ng Local Government Unit ng Tacurong. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.